Magandang araw po. Narito na naman ang inyong lingkod, si Maestro Honorio. Muling nagbabalik upang handugan kayo ng libreng weekly horoscope at ang paghahandog sa inyo ng nobelang Ang Mistisismo at Okultismo o Ang Sikreto ng Mistisismo at Okultismo para sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Hunyo. Ngunit bago yan, hayaan niyo munang ipaglingkod ko sa inyo ang napakahalaga at namamanahong issue hinggil sa West Philippine Sea. Nais ko sa inyong ibalita ang batas na isinusulong ng butihing Senador Francis Tolentino hinggil sa Heart on the Maritime Zone Act. Ang Heart on the Maritime Zone Act ay napakahalagang batas na isinusulong ni Senator Tolentino, kung saan ito'y napaka-importante sapagkat dinidefine nito o nililinaw ng batas na ito kung ano ang sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yung China ay umimbento ng sarili niyang batas na 9-dash line upang maangkin nila ang teritoryo ng ating bansa at ng iba pang teritoryo ng ibang bansa. Ngunit ito'y hindi naaayon sa UN arbitral ruling. Sa halip, ang tunay na naaayon sa batas ng UN arbitral ruling ay ito nga ay i-define sa batas na isinusulong ni Tolentino, ang ating butihing senador, hinggil sa Heart on the Maritime Zone Act. Matagal nang nakikipaglaban ang ating butihing senador hinggil sa West Philippine Sea. Hindi lamang siya nag-iingay sa media, at matagal na ring sinusuportahan ng ating butihing senador ang mga pangdiplomatikong hakbang at estratehiya hinggil sa pag-aangkin ng ating bansa sa West Philippine Sea. Kaya napakahalaga na suportahan natin ang batas ng ating butihing senador Francis Tolentino hinggil sa Heart on the Maritime Zone Act upang mas tumibay ang tunay na katotohanan na ma-define ang tunay na sakop ng ating bansa sa West Philippine Sea. At ngayon ay masasaksihan ninyo ang inyong libreng weekly horoscope para sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Hunyo. Malalaman ninyo ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa inyo sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Hunyo. Kaya nakapanood na kayo ng weekly horoscope ay 2-in-1. Mababasa nyo pa sa description ang sikreto ng okultismo at mistisismo na siniserialize natin. Ang kasaysayan ng isang bata na marugdog na naghahanap ng kapangyarihan kaya hinalughog niya ang lumang baol ng kanyang lolo sa bater. At dito'y natuklasan niya ang iba't ibang aklat. Kaya tayo sa kasalukuyan ay nasa ika-10 labas na ng serialized novel na hinango sa mga aklat ni Maestro Honorio, ay subaybayan ninyo ng tuloy-tuloy ang nasabing
nobela sa pamamagitan ng pagbabasa ng description sa weekly horoscope na ito ni Maestro Honorio. Kung hindi nyo nasaksihan ang nakaraang mga issue ng ang sikreto ng okultismo at mistisismo, ay maaari ninyong balikan ang mga weekly horoscope na nailabas na natin sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. At tulad ng nasabi na, bukod sa pagbabasa ng nobelang Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo, 2-in-1, matutunghayan ninyo ngayong linggong ito ang weekly horoscope. Kaya nood na, weekly horoscope, June 16 to 22, 2024. Aris, silang isinilang mula ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril. Hindi pa tapos ang pagdating ng swerte sa buhay mo. Ang mga nagdaang magagandang kapalaran ay pasimula pa lamang ng mas marami pang darating. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay magpatuloy at lalo mo pang pagbutihin ang iyong ginagawa. Sa linggong ito, walang duda, tuloy-tuloy kang pagpapalain at kakasiyahan ng langit. Kaya naman, tuloy-tuloy din ang buhos sa iyo ng swerte at magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero: 1, 19, 31, 35, 40, at 43. Taurus, silang isinilang mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo. Magugulat ka, may lalapit sa iyo, at kahit iwasan mo, lalapit pa rin ito ng lalapit sa iyo. Sa linggong ito, ang lalapit sa iyo ay ang swerte. Pero hindi sapat na malapit lang sa iyo ang swerte. Dapat na ito ay yakapin mo. Mayayakap mo ang swerte at hindi na aalis sa iyo kahit kailan kung tutulong ka sa mga mahihirap, sa mga kapuspalad, at sa mga wala nang maaasahan pa sa buhay. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero: 8, 18, 24, 37, 42, at 45. Gemini, silang isinilang mula ika-21 ng Mayo hanggang ika-21 ng Hunyo. Hawak mo na ngayon ang formula upang tuloy-tuloy na gumanda ang kapalaran mo, lalo na sa aspetong pangmaterial. At hindi lang yun, bagkus malalaking halaga rin ang salapi ang iyong mahahawakan. Ngunit baka masayang lang ang swerte at magagandang kapalarang ito kung hindi mo ito sisinupin para sa future. I-priority mo na ngayon pa lang ang iyong retirement age at ang pag-savings. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero: 5, 14, 23, 35, 41, at 44. Cancer, silang isinilang
mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Sa linggong ito, masyado nang matagal ang iyong pag-iisip kung paano ka magtatagumpay at uunlad sa buhay. At masyado na ring matagal ang iyong kalungkutan. Gawin mo agad ang huling proyekto na nasa isip mo dahil tutulungan ka ng langit. Kaya ang proyektong iyon ay dagling matutupad at magkakatotoo na magbibigay sa iyo ng bulto-bultong swerte at wagas na kaligayahan. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero 2, 14, 18, 36, 41, at 44. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Bahagi na ng buhay ng tao ang makipagsosyalan. Sa linggong ito, inuutusan ka ng kapalaran upang makipagsosyalan. Makipagkwentuhan sa mga kaibigan at kung sino mang tao ang masarap kausap. Kapag nagawa mo, makikita mo, magsisimula ng ngumiti at magningning ang iyong personalidad na aakit ng sari-saring swerte at magagandang kapalaran. May kaugnayan sa pag-ibig at material na bagay. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero 1, 14, 25, 29, 34, at 40. Virgo, silang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. Muling dumating ang takdang araw na kapag humiling ka sa langit ay kagyat na matutupad at pagbibigyan ang hiling mo, lalo na kung ang kahilingan mo ay may kaugnayan sa sex, sa salapi, sa karir, at sa pag-ibig. Kaya wala kang dapat gawin sa linggong ito. Ngayon na, hiling na. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero 6, 18, 24, 35, 42, at 44. Libra, silang isinilang mula ika-23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Hindi nahihirapan ang agos ng tubig sa batis dahil sumasakay lang siya sa alon hanggang sa mapunta siya sa ilog. Sa linggong ito, sakyan mo lang ng sakyan ang agos ng mga pangyayari at hindi ka dapat sumalingat sa iyong kapalaran. Kapag sakay ka lang ng sakay sa mga pangyayari, dadalhin ka nito sa landas ng swerte, ng ligaya, at ng magagandang kapalarang hindi mo pa nararanasan sa tanang buhay mo. Mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero 4, 19, 20, 25, 37, at 40. Scorpio, silang isinilang mula ika-24 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre.
Tama ang iniisip mo na iwasan ang taong kumukontra sa iyo. Dahil sila ang nakahahadlang, kaya hindi makapasok sa buhay mo ang swerte at magandang kapalaran. Sa linggong ito, maghanap ka ng mga taong umuoo at sumasang-ayon lagi sa iyo. Sila ang samahan mo dahil sila ang gagamiting instrumento ng langit upang ang swerte at magagandang kapalaran ay tuloy-tuloy nang pumasok sa buhay mo, lalo na ang mga swerteng may kaugnayan sa pamilya at material na bagay. Mapalad na kulay ang burgundy. Maswerteng numero 4, 12, 24, 36, 41, at 44. Sagittarius. Silang isinilang mula ika-22 ng Nobyembre hanggang ika-21 ng Disyembre. Ikaw ang taong malayo ang mararating. Sobrang layo. Na ang ibig sabihin nito, hindi simple ang buhay na sa iyo ay nakalaan. Napakayaman ang iyong imahinasyon at mataas din ang iyong pangarap. At ang mga pangarap mo na ito sa tulong ng langit sa linggong ito ay madali mo nang maaabot at makakamit. Mapalad na kulay ang peach. Maswerteng numero 7, 18, 22, 34, 39, at 43. Capricorn. Silang isinilang mula ika-22 ng Disyembre hanggang ika-19 ng Enero. Maswerte ang linggong ito para sa iyo sa pagkakawang gawa. Ang anumang ipagkaloob mo sa mga bigyan mo ng tulong at suporta. Bilang iyong gantimpala ay dodoblihin ng langit ng makapito-pitong ulit. Kaya bigla at mabilis kang yayaman. Mapalad na kulay ang gold. Maswerteng numero 6, 12, 27, 29, 38, at 42. Aquarius. Silang isinilang mula ika-20 ng Enero hanggang ika-18 ng Pebrero. Masaya ang lahat, pero ikaw ay hindi gaano. Dahil ang mga problema mo ay hindi pa rin nalulutas. Gusto mo bang malutas ang problema mo? Magsuot ng bagay na yari sa metal na minana mo lang sa iyong nanay, sa iyong lola o sa iyong kanunuan. Mentras luma, mas mabisa at mas malakas ang hatak ng buwenas. Kasunod nito, kusa nang dadaloy ang iba't ibang uri ng swerte at magagandang kapalaran sa iyong pagkatao. Mapalad na kulay ang lavender. Maswerteng numero 2, 11, 22, 29, 37, at 44. Pisces. Silang isinilang mula ika-19 ng Pebrero hanggang ika-20 ng Marso. Habang hindi mo sinisimula ng iyong balak, hindi ito matutupad at magkakatotoo. Ito ang araw upang itigil ang dati mo nang nakaugaliang isip ng isip nang wala namang pagkilos. Sa linggong ito, inuutusan ka ng langit upang kumilos. Kumilos ka lang, makikita mo, walang sablay,
madali mo nang matatapos ang iyong mga balak na magdadala sa iyo ng mas maraming swerte at magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang green, maswerteng numero: 5, 14, 23, 28, 32, at 45. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video at YouTube channel ni Maestro Honorio. Kapag wala kayong magawa ay pasyalan nyo ang ating mga playlist upang mabasa ninyo ang iba't ibang paraan ng pag-alam ng kapalaran tulad ng palmistry o ang sikreto ng guhit ng palad. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga guhit ng palad ay malalaman ninyo ang inyong kapalaran. Meron din tayo sa ating playlist na ang sikreto ng punsoy o mga punsoy tips upang mapunsoy ninyo ang sarili ninyong bahay at ang inyong sariling buhay. Meron din tayong pag-alam ng kapalaran hinggil sa ang sikreto ng numerology. Ito'y tungkol sa inyong birth date at destiny number at mga kahulugan ng numero sa inyong buhay. Meron din tayo sa ating playlist na ang sikreto ng panaginip para ma-interpret mo ang mga panaginip mo kung ano ba ang bumabagabag at kahulugan nito. Meron din tayo sa ating playlist na ang sikreto ng graphology at handwriting analysis. Kailangang maunawaan mo ang ibig sabihin ng iyong signature at handwriting upang kung ito'y may mapangit na interpretasyon o negatibo ang kahulugan, ay mabago mo ang iyong signature o handwriting. At kapag binago mo ang iyong signature o handwriting, mas madali mo nang matatahak ang landas ng tagumpay at kaligayahan. At meron din tayong prediction 2024 para sa mga nagnanais malaman ng kanilang kapalaran sa pamamagitan ng Chinese Elemental Astrology at sa pamamagitan ng zodiac sign. Puntahan nyo lang at pasyalan ang ating playlist hinggil sa prediction 2024. Kaya kapag wala kayong magawa, pasyalan nyo lang ang playlist sa YouTube video o YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Muli, magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.